Yan, sabi ho rito, ang espiritu at ang laman. Sa verse 16, sinabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman, sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng espiritu, at ang kagustuhan ng espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng espiritu, wala kayo sa ilalim ng kautusan. Verse 19, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Ito po yung mga gawa ng laman. Sabi niya rito, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Sabi niya dito, muli kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So makikita ho natin, ito yung mga gawa ng laman. 'Di ba? Maaring hindi natin nagagawa yung pagpatay, 'di ba? Pero baka nagagawa natin yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi ho tayo aware. Pero dahil sa tulong ng banal na Espiritu, nauunawaan natin ang mga bagay na ito. Amen? Nauunawaan ho natin ang mga bagay na ito sapagkat ginaguide ho tayo. Ang banal na Espiritu po ang nagsasalita sa atin na ipinapaliwanag niya na ito ay hindi kalooban ng Panginoon. Siya po ang nagpapaliwanag sa atin. Kaya naunawaan natin ang mga bagay-bagay at nalalayo ho tayo dito sa gawa ng laman. Di ba, bilanggit dito na magkalaban yung kagustuhan ng espiritu at kagustuhan ng laman natin. Sapagkat ito yun yung likas natin. Yun yung likas natin na minahana ho natin. At nung nakipag-isa nga ho tayo sa ating Panginoon, ito yung nabago sa atin. Nabago ho sa atin. Wala na ho tayo nito. Ngunit, ito po ay may sting pa rin po sa atin kung nagpapabayaw tayo sa ating pananampalataya. Kung ating pinapabayaan ang ating pananampalataya, may kamandag pa rin po yung old nature natin sa atin. Kaya tayo po ay patuloy na magpasagana, magpalakas sa banal na espiritu. Ihayaan natin yung kapangyarihan ng banal na espiritu sa atin ay isang sumagana sa atin upang maganap po natin yung pamumuhay na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus mula nung tayo po ay sumunod o nakipag-isa sa Kanya mula nung tinanggap natin siya. At sabi po dito sa verse 22, pagpatuloy ho natin, subalit ang bunga ng Espiritu, ito naman po yung mga bunga na ibinibigay ho sa atin ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Di ba nakapakaganda? Yung unang-una, love, pagmamahal. Di ba? Nung dati, siguro magagalitin ho tayo eh. Mapakan lang ang ating paa sa mga jeep. Tayo na ay talagang gumagante. Di ba? Naiinis. Pero dahil meron na ang banal na espiritu sa atin, nabibigyan ho tayo, lalo na yung panghuli, nagkakaroon tayo ng self-control. Diba? At natututunan po natin magmahal, magpatawad, yan. Meron po tayong kapayapaan, meron tayong kagalakan, meron tayong katyagaan, meron tayong kabaitan, kahinahunan. Praise God. Diba? So, ito po yung mga nakikita dapat sa atin, sumasagana sa atin bilang tagasunod ng ating Panginoon. At sabi pa ho rito sa verse 23, ayan po, walang batas laban sa mga ganito, at ipinangako na sa krus ng mga nakikipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang mga masasamang hilig nito. Sinurrender na ho natin yung old nature natin nung pinako si Kristo. Naisama na doon, naipako nung pinako ang ating Panginoon, yung pagnanasa o hilig ng ating laman, which is yung old nature natin. Kaya wag na ho natin balikan. Wag na ho natin balikan ang mga ito. At sabi po rito sa 25, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Yan. Kung tayo po binigyan ng Espiritu ng buhay, new life, pamuhay ho natin ito. Lumakad po tayo sa banal na Espiritu.
maging sensitibo ho tayo dun sa pananalita ng banal na Espiritu ho sa atin. Amen? At sabi niya po sa 26, huwag tayong maging palalo. Yan. Huwag natin galitin ang isa't isa at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Yan. Huwag daw tayong maging palalo. Huwag natin galitin ang isa't isa. Huwag tayong mag-invoke, mag-provoke ng mga bagay na kakasira ho ng ating samahan, ng ating fellowship. At sabi niya dito, huwag din tayong mainggit sa isa't isa. Si kapatid lagi na lang siya ang nasa front line. Iwasan ho natin yon sapagkat hindi po ito kalooban ng ating Panginoon. Kaya sinasabi ho ng salita ng Panginoon na pinakita ho kung ano yung pagkakaiba, yung old nature natin at yung bagong buhay ho natin. Kaya ang kabutihan ng Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu, tayo po ay nagkakaroon ng kaunawaan sa ating ginagawa sa araw-araw, yung daily life po natin. At nakakatulong po na maging sensitibo ho tayo sa banal na Espiritu sapagkat malaking role po ng banal na Espiritu. Sabi ko nga kanina, di ba, hindi ho natin imposible ho natin maipamuhay yung Christian life without the helps of the Holy Spirit sa atin. Kaya ang Diyos po ay napakarunong po. Siya po ay napakarunong. Kaya ho binigay niya itong banal na Espiritu sa atin sapagkat malaki talaga ang magagawa ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya huwag ho natin paiyakin ang banal na Espiritu sa atin. At kung gusto niyo ho pag-aralan po yung doktrina patungkol sa Espiritu Santo, the Holy Spirit, na tinatawag na pneumatology, doon po ay talagang maglalahan tayo ng oras doon para maunawaan yung mga bagay, yung kanyang ministry, yung work niya, yung kanyang fruit, di ba? At yung kanyang meron pang baptism with the Holy Spirit. At meron pa yung mga tinatawag doon na mga gift of the Spirit. At malawak po 'yon. So makikita ho natin doon na maraming role talaga ang banal na Espiritu. At yung ating pinag-aralan, ito po ay isang pagcha-challenge lamang po sa atin para maunawaan tayo at magkaroon tayo ng kaunawaan at ma-challenge tayo na pag-aralan yung specific role. Kung natatandaan ninyo, tatlo ho yung ating pinag-aralan. God the Father, who is God, and who is Jesus, and who is the Holy Spirit. At ito po ay tinatawag na Trinity. Kaya kung may karoon po tayo ng time na i-search po kung anong hiwaga ito, at nakakatulong po ito sa ating pagkakilala sa mga ito, ay nakakatulong sa atin sa ating paglapit sa kanila, sa Diyos. Amen. Nakakatulong po na nagagabayan ho tayo sa ating paglapit at sa ating pamumuhay. Malaki pong impact nito sa ating pamumuhay kung kilala ho natin ang bawat persona ng ating Diyos. Salamat po sa ating Panginoon, at yun po ang ating maikling pag-aaral patungkol po sa banal na Espiritu. At I challenge yun na sa ating pamumuhay, isik po natin yung gabay ng banal na Espiritu sa ating buhay. Yan. Tayo po ay dadako naman po sa panalangin.